saan pa tayo nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang tanghali sa inyo lahat. Sige po, pakibati mo na mga kapatid natin. Nasaan ang may happy birthday po. At sa oras na ito, sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos Ama sa kaloob niyang buhay. Una, para sa ating pinakamamahal na Apo Conching, at gayon din naman sa buhay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Pakiyuko sandali ang iyong ulo bilang pagpapahayag ng iyong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos Ama.
lang ang papuri natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga palakpak natin, palakpakan pa rin natin ang Diyos. At ibigay sa Kanya ang ating buong pagkatao sa banal na pagdiriwang na ito. Yarin lamang ito isang pagtugon ng paghahain niya ng Kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo pong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo pong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Aking anak, ang kagandahang loob ay huwag mong ipagkait sa iyong kapwa. Kung ika'y may kakayahan na ito ay magawa, kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag mo nang sabihing, bumalikat bukas, saka ko ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo ay umaasa at nagtitiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka naman ginagawan ng anumang kasamaan. Huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot, ngunit nalulugod siya sa taong sa Kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay Kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy Kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Kailanman siya'y tapat, makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat na lumikha. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit sa anong gawi hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ang inaakala niyang nasa Kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa magandang tanghali po sa inyo lahat. Sino yung gutom na dito? Ako lang. Ako lang pala yung gutom. Wait. Hindi ko nakita ka. Akala ko yung edad ni Apo Kotse. Wala. Kailan, kahapon pa na tinatanong, chismoso ako tinatanong ko kung ilang taon na ba si Apo Kotse kako. Ngayon ko lang nalaman, napakasikreto mong tao kasi talagang kahit sino tanongin ko may yata, hindi sigurado. Ito na rin yung, ang totoo po nito, hindi ko alam kung ano sasabihin ko ngayon o kung ano pinapaabot ng ating Panginoon. Kasi nga, tanong ng tanong kung ilan taon na siya. Salamat sa Diyos, ang galing talaga ng Panginoon. Tinatanong ko po kasi kung ilang taon na siya, tapos bigla na lang naging maliwanag. Ba't ba kailangan natin malaman kung ilang taon na si Apo Conching? Di po ba't kaya iba naman ang pag-usapan natin? Ang pag-usapan naman natin ay, tanong, bakit nga ba siya nagdiriwang ng kanyang kaarawan? Na ako, hindi po. Pag kaarawan ko, tumatakas po ako. Yeah. Ibig sabihin, nag-iisa. Hindi na rin po natin itatanong ang edad niya kasi kitang-kita naman sa mukha niya. Bata pa o matanda na ang mukha? Talagang kayo, bata pa raw. Bakit Apo ang tawag niyo? Bata. Biro na. Oo nga. Sa halip po, tanong na lang natin, bakit kaya nagdiriwang ng kanyang kaarawan si Apo Conching? What does it mean to celebrate one's birthday? Ano po ang kahulugan ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan? Ang sagot po sa tanong na what does it mean to celebrate one's birthday, the simple answer is life. Nagdiriwang ka ng kaarawan dahil sa tinatawag na buhay. Na sa wikang Ingles ay life. L-I-F-E. Iilan lang po, 4 na letra. Iisa-isahin natin. Nagdiriwang po ng kaarawan ng ating mahal na si Apo Conching sa araw na ito dahil sa letrang L. Letter L. Ang ibig sabihin ng L, ng life, ay love. Pagmamahal. Apo Conching, ipinagdiriwang mo ngayon ng iyong kaarawan, yung araw ng iyong pagsilang, dahil ang regalo ng buhay ay isang regalo ng pagmamahal galing sa Diyos Ama. The gift of life is a gift of love from God. Tandaan po natin ito. Ang ating buhay, buhay ko, buhay mo, buhay ng bawat isa sa atin. Ito po ay regalo galing sa Diyos Ama. At galing po sa Kanya ito, ibig sabihin, ito ay regalo ng pagmamahal.
Kaya, nananatili kang buhay at nananatili kang nabubuhay sa sabihin natin mahigit na 50 taon na ngayon. Alam mo bakit, Teng? Ito'y dahil sa awa at pagmamahal sa iyo ng Diyos Ama. At ito ang isa sa pangunahing kadahilanan na ikaw ay nagdiriwang kasama ng mga nagmamahal sa iyo dahil sa kinikilala mo ang iyong buhay. Hindi lang isang kaloob sa Kanya, kundi ito'y malinaw na papahayag ng Kanyang pagmamahal sa iyo. Sa Kapampangan po, may sinasabi kami, ating karing oras ka ako, may ka-oras kari ka. Aldo mo ngeni, araw mo ngayon, pero darating din ang araw ko. Sa isang magandang pakahulugan, may araw naman at may oras naman at may panahon naman talaga ang Diyos sa iyo. Pagmasdan mo lang ang mga nakaraang taon sa iyong buhay. At tingin ko, tatanungin ko po kayo, tinawag nga po ba ng Panginoong Diyos si Apo Conching o hindi? Malakas? Tama. Opo. Ito, ang pagmamahal ng Diyos, Apo Conching, ang nag-udyok. Ito ang humahatak pa rin sa iyo. At ito pa rin yung tumutulak sa iyo sa nananatili mong tugon sa Kanyang panawagan. Tinawag ka nga ba ng Panginoon? Oo, tinawag ang iyong pansin. Natawag ang iyong pansin ng Kanyang pagmamahal. O ita Apo Conching, itang kayang lugod, may ahos ka pansin. Natawag po ang pansin niya. Alin na tumawag? Ang pagmamahal ng Diyos Ama. Kaya ito ang unang letra bakit nagdiriwang tayo ng Kanyang kaarawan ngayon. It's because of love. Amen? Ito po yung una. Mahal na mahal ka ng Diyos Ama. Pangalawa po, letter I. Yung tinatawag natin sa Iglesia, initiative. Initiative. Initiative galing po sa salitang Latin na initiatus ang ibig sabihin sa English, to cause or to facilitate the beginning of something. Ilang taon na po ang Kapatiran Divine Mercy ngayon? 15. Sa tanong sa sagot, sino po ang nag-umpisa sa Kapatiran Divine Mercy? Uy, gutom na ako. Sino po nag-umpisa? 5 taon na po ngayon, sino po nag-umpisa? Okay, ang sagot? Apo Conching, ikaw na sumagot. Amen. Hindi siya. Tandaan niyo po ito. Ang anumang itinatag ng tao, mananatiling makatao. Dato po, anumang tinatag ng Diyos ay mananatiling maka-Diyos. Tandaan niyo po yun. Everything is initiated by God. Ang lahat po ay pinangunahan. Kumbaga siya yung, mas gusto ko yung salitang, yung nagkusa. Siya ang may pasari. Siya po ang nagsimula, nanguna. Kaya mga kapatid, maging malinaw po sana sa bawat isa sa atin na ang Kapatiran Divine Mercy. Oo, tumugon si Apo Conching, pero ang tunay na nagkusat nanguna, wala nang iba kundi ang Panginoong Diyos. Dahil kung tao lang po ang nangunguna dito, matagal na po itong nabuwag. Amen? Kaya, ang Diyos lagi ang unang tumatawag. Ang Diyos po lagi ang unang gumagawa ng isang mabuting bagay at magandang gawain sa ating kapatiran. At ang Diyos rin po lagi ang nagpapanatili sa inyong mabubuti at magagandang gawain dito sa kapatiran. Ito po ang kagandahan. Whenever we acknowledge that it is God Himself, God our Father who initiated, ang ganda po. Alam natin saan siya galing, nagsimula. Alam din po natin ngayon kung saan siya papunta. Mga kapatid, ito ang pakikiisa natin ngayon.
at pagkakaisa. Apo Conching, saya ka, mag-celebrate ka lang. May karapatan ka mag-celebrate ng birthday kasi ang initiative ng Panginoong Diyos ang nagdala sa iyo sa kinalalagyan mo ito. Pangatlo po, ang pagkatapos ng yung life, L-I-F, F. Ibig sabihin po, favored. Bigyan natin kahulugan ng favored. Hindi flavored, no? Favored. Ibig sabihin ng favored, malino, pinaboran. Pabor, por pabor. Yun po sa Latin, actually, pabere, pero sa Espanyol, pabor. Pabor. May pabor akong hihingin. Mga kapatid, hiningi po ba ni Apo Conching ang pabor na ito? Tanungin niyo po siya. Panginoon ko, pwede nga lang niyang talikuran. Bakit hindi? Pero gayon pa man, magsaya ka po, Conching, kasi pinaboran ka ng Diyos Ama. Bakit? Iilan lang po mga konkreto. Una, ang sarili mong asawa, pamilya, na umunawa o umintindi sa iyo. Yeah. Yung mga pagkakataon na dapat na nasa tabi ka nila, dapat wala ka. Yung pagkakataon na oras na yung asawa mo, talagang nanggigigil na sa iyo. Walang magawa. Pinaburan ka ng Panginoon dahil pinagkalooban ka ng pamilya na una sa lahat ang umunawa, umintindi sa iyo. That is favored. Pinaburan. Tingnan mo ngayon, no? Kung mga tao, mga totoo mong kaibigan, pinaburan ka. Pero gusto ko sa lahat, pinaburan ka at biniyayaan ka ng Panginoon sa lahat ng mga ipinagkakaloob niyang mga krus. Pinabubuhat ng krus. Yan gusto ko. Alam niyo po ba yun? Kasi sa buhay, ayaw natin ng ayaw nating mabigatan. Di ba? Sino lumalapit? Bakit po tayo nandito? May kanya-kanya po tayong kadahilanan, pero ang isa pong pangunahing kadahilanan dahil mayroon tayong mga pasanna o mga kahilingan na sana tugunin na, sagutin na ng Panginoon. Di po, tama o mali? Tama. Pero, ang malaking tanong ba, si Apo Conching ba talagang nakapaggagamot talaga, ba talaga siya ng karamdaman sa pangangatawan? Mga kapatid, huwag natin pag-usapan kung may nagagamot, may gumagaling ng karamdaman sa pangangatawan o wala. At pinag-uusapan, may gumagaling na kaluluwa. Ang pinag-uusapan, may gumagaan. Yeah. Alam niyo po ba yun yung, kasi Apo Conching, last resort ng mga kapatid natin ang Diyos lalo pag wala nang magawa sa ospital, sa mga doktor, last resort, miracle o himala. Pero mahalaga, kahit hindi siya gumaling sa karamdaman, yun lang mismong oras na binigyan mo siya ng minuto o, di ba, tawag dito, balikat o tenga na nakikinig at masasandalan. Napakalaking mabisa yun. Magandang gamot yun. Para yung umiyak man lang sila sa harapan mo, makapagpapagaan ang kanilang kabigat. Amen? You were talagang pinaburang ka. Hindi lang ng mga tapat na mga kaibigan, kundi pinaburang ka rin sa pamamagitan ng, yun nga, binigyan ka pagkakataon ng Diyos Ama na magkaroon ng isang sitwasyon o posisyon na talagang mahirap. Datapot, ang dulot naman sa iba ay kagaanan. O sabihin natin kaligtasan. Yeah. Pinakahuli po, L-I-F-E, yung enthusiasm. Enthusiasm.
Ah, dahil isa po itong biyaya galing sa langit eh. Kaya po kasi hindi kailangan may kontrabida. Minsan nga, pag po nagkukwentuhan kami, isa sa mga nababanggit niya o nasasabi, yun nga, yung, di ba, siyempre, tao lang, ika nga. Ay, yung maganda na yung ginagawa mo, pero meron pang sasalita. Pero sa kabila ng mga karanasang ganun, tingnan niyo po siya. Humihinto o hindi? Hindi. Tumatanda mo ka? Oo, pero hindi humihinto. Bakit? Ang pagdiriwang po ng kanyang kaarawan ngayon ay isang pasasalamat sa isang Diyos na lagi ang nagdudulot ng alab, no? Yung apoy sa kanyang pagkatao upang ipagpatuloy ang alam niyang mabuti at magandang gawain. Dahil alam niya, sumasampalatay siya, ito'y galing sa banal. Apo Koching, huwag mong kalimutan, sa buhay, walang sarap ang tagumpay kung walang taong sa iyo ay gustong pumatay, kagaya ng Panginoon Kristo. Tandaan mo. Whenever we are faced with such trials and tribulations brought about by other people, sana huwag mong kalimutan na tumingala o tumingin sa krus. Dahil ang Panginoong Yesus, ang Kristo, siya nga, Panginoon na, Diyos na nga meron pa rin pumatay sa Kanya. Sa atin pa kaya? Tao lang. Ang mahalaga, may pinanggagalingan yung ano mo, yung hindi lang lakas yung hindi ka humihinto. Hindi ka humihinto. Dahil kapag nanggaling lang yan sa sariling isip, sa sariling kalooban, sa sariling kakayahan, may hangganan. Datapot, magpasalamat tayo dahil hanggang ngayon, hindi ka humihinto. Sige pa rin na sige. Bakit? Kasi hindi kakailanman mauubusan. Hindi ka mauubusan. Puno ng kapangyarihan ang Diyos Ama na iyong sinasamba. Kaya, pakibaon ito, Apo Koching, LIFE, Love, Initiative, Favored, at Enthusiasm. Kaya tayo lahat ngayon ay makiisa sa pasasalamat na ito, sa banal na pagdiriwang. Kaya hanggang mamaya, magsaya kayo, magkaroon ng espiritu ng tunay na pasasalamat sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama, dahil kung wala siya, alang kabuluhan ng ating buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magsitayo po kayo ngayon. Idalangin natin at ilapit pa rin sa ating Diyos Ama ang ating pangangailangan, na sana huwag lang po natin hilingin na pagkalooban niya tayo ng isang mahabang buhay. Hindi pagkalooban niya tayo ng isang buhay na ipinagkakaloob sa atin kada taon. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa banal na iglesia, upang patuloy niyang maipagbunyi sa lahat ng tao ang panawagan ng Diyos Ama sa buhay na banal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga bansang maunlad, upang matuto silang magbahagi ng kanilang kayamanan sa mga bansang naghihikahos at naghihirap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga naghihirap, lalong-lalo na ang mga dukha, upang patuloy silang magkaroon ng pag-asa sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating lahat na nagsasalo-salo sa piging ng Panginoon, upang matuto tayong gamitin ang mga handog sa atin ng Diyos sa mabuting paraan,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, hindi mo ipinagkait ang iyong mga likha sa iyong mga anak. Buksan mo po ang aming buong pagkatao, ang aming puso at aming mga palad, lalo-lalo na sa mga kapwa naming nangangailangan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
kapatid, upang itong ating paghahain, pati ng ating mga sarili, kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinuwangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mo pong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan, upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Mga kapatid, pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay lagi naming pinasasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, ang aming pagkilos at pag-iral. At sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinula sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiaw ito papuri sa iyo nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, hinihiling po namin na gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak mo ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa amin. Manatili po kayong nakaluhod ang misteryo ng ating pananampalataya. Ngayon at
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa kamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na humarap sa iyo upang makapaglingkod sa pamamagitan nitong banal na misa. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin siya yung kaliwanagan. Ama, kaawaan mo rin ang bawat isa sa amin. Naway pagindapatin pa rin makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa Diyos Ama ay may kaligtasan, kaya tawagin natin siya sa pamamagitan ng dasal na itinuro ng ating Panginoong Kristo. Ama, hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Pakiyuko sandali ang iyong ulo sa buong katahimikan, ipanatag ang iyong buong pagkatao. Pagkalooban ng ganap na kapayapaan na nanggagaling sa langit. Ano mang mga pasanin, karamdaman natin, ano man ang mga alalahanin natin. Ang mahalaga, kilalanin mo ang Diyos Ama na higit siyang makapangyarihan, malaki, ganap kaysa sa mga iyan. Yun ang tunay na kapayapaan. Sa kabila ng mga kahirapan, nananatili tayong payapa dahil sa Kanya tayo ay ganap na nagtitiwala. Everything is in God's disposal, ika nga. Hayaan po natin ang kalooban ng Diyos Ama ang matupad, ang masunod, hindi po yun sa atin. Isang pinanggagalingan po ng kapayapaan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan po ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat. Kapayapaan po sa iyo po. Masaya natin ipagkaloob ang kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon sa Kristo.
Sinabi ni Tomas, Panginoon, paano namin malalaman ang daan? Hindi namin alam kung saan ka pupunta. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta at makapapasok sa langit na hindi raw dadaan sa Kanya. Mapalad tayo, binigay na ang Kanyang galap na pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aalay ng Kanyang buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mo pong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos sa aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. Mainit, no? Napakainit. Napakainit ng pagmamahal ng Diyos. Hindi ang panahon eh. Matitiis mo yan kasi ramdam mo, no? Matitiis mo yung init kasi ramdam mo yung may nangingibabaw kaysa sa init ng araw. Yeah. Wala nang iba kundi pagkakaisa sa ngalan ng ating Panginoon. Amen? Kaya tanggapin niyo po ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ating banal na misa ay tapos na. Humayo kayo taglayang kapayapaan ng ating Panginoon sa Kristo. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos.